Unlike po sa mga ibang iniimbitahan nyo na mga maginoo, no? Merong mga honor-honor. Ang pagkakaiba po namin, trabaho po namin dumaldal. Mas lalo nyo pong ginigipit yung mga vlogger. Mas lalo nyo pong pinagsasabihan ng kung ano-ano. Mas lalo po kaming dadaldal. Hindi po kami mga bobo, yung mga mahihina utak. Na akala nyo kaya nyo takutin basta-basta. Dapat yan, ha? Kayo'y mambabatas, nagsasalita kayo, nagsasalita po kayo, kayo po'y mambabatas, na may mga vlogger na pinupondohan ng kung sino, patunayan nyo. Kami po naghahanap ng pruweba kasi yung iba wala naman. Hindi naman mga vlogger kasi yung mga sinalang nyo dyan na kinukontempt nyo. Kami, hindi pa nyo kami sinasalang, pumapalag na kami sa pinagsabi nyo. Congressman Ace Barbers, sino ba yung mga vlogger na tinutukoy mo? Ng mga pinupondohan ng droga? Ba dapat po yan? Dapat po yan, yung mga nagtatanggol ng drug lord at saka mga taga-pogo. Aba, dapat po talagang yung isalang yan. Pabor kami dyan sa inyo. Pero, magpangalan kayo. Kasi nadadamay po yung mga, marami pong tatanga-tangang mga nanunood. Di ba? Kita nyo ang konklusyon nila. Ang konklusyon na nila, mga DDS yung mga vlogger na tinutukoy nyo. Tukuyin nyo po. Aba, hindi naman po kami papayag na basta-basta yung mga vlogger, akusahan nyo ng mga fake news. Hindi po kami nagpe-fake news dito. Pucha, si JM Vlog, ano natin yan ha? Ano ba sinabi? Ngak-ngak na walang patunay. Utot mo. Ngak-ngak daw na walang patunay. Di nga. Sige, di nga maaga pa lang. Put user in 24 hours. Balik ka after 24 hours. Okay, punta na po tayo rito sa mga topic natin. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya anong pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Ito po kasi yung sinabi ni Pangulong Marcos. Speech niya po to nung pinirmahan niya. No? Speech niya po to. Sabi po, nakikinig po kami sa inyo. Sabi ni Pangulong Marcos, salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget. To sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Okay, President Bongbong Marcos. Nakikinig po kayo talaga? Ha? Nakikinig kayo? Mr. President, sa mga sinasabi ng inyong national budget ng mga Pilipino? Ito pa sinabi niya yung isinumite raw niya, umamin din yung isinumite niya raw na budget, na gusto niya sanang budget, ay binago ng pinsan niya at ng mga senador. No? At binago yan, hindi po dun sa normal na committee. Binago po yan sa BICAM. Yung wala pong video, wala pong nakakaalam, yung sila lang po, yung mga piling congressman at piling senador lang. Anong patunay mo, boss? Na ano po yung patutunayan ko? Huwag ka mainip, ito po yun. Okay. Nakikinig ba talaga kayo sa mga sambayanan? Sabi niya po, sambayanan
Ang alam po namin, ang inaangal po ng mga umaangal, no, ay ang mga sumusunod. Una, zero budget, siniro po ng Quadcom, BICAM, siniro po ng BICAM yung budget ng PhilHealth. Wala pong binigay ang national government na budget sa PhilHealth ngayong 2025. Yan po ang pinakamarami pong angal na natanggap mula sa mamamayan, Mr. President. Baka nakakalimutan nyo. Ngayon, kung talagang nakikinig kayo, no? Kung talagang kayo ay nakikinig sa mamamayan, bakit zero pa rin ang budget ng PhilHealth? Ikalawa, nagkaltas po ay yung AKAP po. No? Yan po ang isa sa inaangal. Lahat po nag-aakusa sa AKAP na ito ay gagamitin lang ng mga politiko para sa kanilang eto po angal hindi po ko sinasabi na ganito talaga nila ginagamit. Sabi nyo nakikinig kayo eh. Ito po yung inaangal ng mga tao. Ayaw namin ng AKAP dahil yan ay paniniwala ng marami na yan ay gagamitin sa 2025 election. Kung nakikinig kayo, bakit nariyan pa rin yung AKAP? Bakit yung mga kinaltasan ng budget katulad ng DepEd, yun pong pagbili ng mga computer ng DepEd para sa mga bata, bakit yung retirement ng AFP at AFP modernization ay kinaltasan? Inapprove nyo. Inapprove ninyo yung pagkaltas sa budget ng DepEd. Inapprove ninyo yung pagdoble ng budget ng House of Representatives. Pagdadagdag ng budget dito sa Senado. Bakit po kung pinagtatanggol ninyo yung ayuda, yung pinakamatinong ayuda, ibig sabihin po ng pinakamatino, may batas. No? May batas po dyan sa ayuda, yung 4-piece. Bakit po nyo pinakaltasan ng bilyon-bilyon? Pumayag kayo, pinirmahan nyo. O kaya po, punong-puno po ng panlilin lang to. Di ba? Huwag po tayo maglinlangan na kayo'y nakinig. Kaya nyo po may binito kayo, dalawa lang. Nakinig kayo sa inyong ES dahil alam niya na sasampahan kayo na reklamong paglabag sa konstitusyon. Kinakailangan laging mas mataas. In-adjust nyo lang yung budget ng DPWH. Kaya nyo binito yung budget ng DPWH para hindi kayo lumabag. So ang pinoproteksyonan ninyo, yung sarili ninyo, Mr. President. Kasi malinaw po yun eh. The highest budgetary, yung dapat ayon sa konstitusyon, pinakamataas ang edukasyon. Nakita ng lahat ng tao, pinakamataas, DPWH. So, in-adjust lang ninyo. Yun po yun. Yung isang binito nyo, wala pong budget yun. No? Wala pa pong budget na pera yun. Dahil yun po ang program. Yan yung sinasabi natin na hindi importante yung binito nyo. Yung AKAP na inaangalan ng mga tao, nariyan pa rin. Bakit ba ang daming nagtataguan tayo? Ano ba mga pinagsasabi ng mga yan? Ano ba sinabi ni Judy Labrador? Pakiano mo nga, ang dami mo nang tinanggal, JC9. Ano ba mga sinabi ng mga yan? Baka naman mga nagtatanong lang na maayos yan. Hindi ko makita eh. Mga bastos kasi yung mga yan, boss. O yun, pag mga bastos, tanggalin. Okay, punta tayo dito sa iba pang balita.
Eto, halimbawa po 'to, niloloko tayo ng mga 'to, eh. Magdadagdag po ngayon 2025 starting January 1, dadagdagan po yung premium ng SSS. Ako po hindi po ako miyembro ng SSS na, 'no? Pero ang sinisisi po ng mga 'to, si Marcos po yung under po ni Pangulong Marcos magdadagdag po ng SSS premium, 'no? Sino ba pangulo ngayon? Si Marcos. Sino po ang sinisisi nila? Yan daw po ay batas na pinirmahan ni Duterte. Alam ninyo, kung pwede pong ipatigil ni Marcos, yan yung problema sa mga to, eh. Pagbatas po ay pag masama po epekto sa mamamayan, katulad niyan, SSS, magdadagdag ng premium. Ibig sabihin, magdadagdag kayo ng hulog, kayong mga miyembro ng SS. Pag alam ng mga nila na tututulan ng mamamayan, isisisi kay Duterte. Sino po ba ang presidente ngayon? Si Marcos. So sa tingin ninyo, walang kapangyarihan si Marcos na isuspend yan? Meron po. Dahil gusto niyang itataas niya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung si Duterte ang presidente, ayan, eto po, balita to noon, Rodrigo Duterte was able to suspend the Social Security System contribution rate increase during COVID-19 pandemic through Republic Act 11548. The law allowed the President to suspend the 1% increase in contribution rates for the duration of state of calamity. Di ba? Ano pa? The SSS contribution rate was scheduled to increase 13 to 14% in 2023 and 15% in 2025. However, the President was able to suspend the increase due to pandemic. The Social Security Act enacted in 2019 gave the Social Security Commission the power to gradually increase the SSS contribution rates every 2 years. Yan po. So, pwede pala kung gusto ng Pangulo. Gagawa lang po ng mga batas. Di ba? Magkakaltas, dadagdagan ng kaltas eh. Kung gusto po ng Pangulo, pwede niya pong ipasuspend. Kaya wag niyo pong sisisihin si Duterte kasi si Duterte pinasuspend niya. Ngayon, Pangulo na, iba na, hindi pinasuspend. Pwede nga nilang baguhin yung batas eh. Ang dami nga nilang pwedeng gawin eh. Yan yung problema sa atin eh. Alam ninyo magagalit yung mga tao, isisisi ninyo. Isisisi nyo kay Duterte. Di wag ipatupad ni Marcos. Ang dami niyang congressman, ang dami niyang senador, sabihin lang niya, pwede ba isuspend nyo muna at walang pera mga tao? Pwede ba yon? Pwede. Kaya nga may Senate at Congress eh. Kaya wag po kayong sisi ng sisi. Yan yung problema sa inyo eh. Di ba? Ngayon, sige. Pag-usapan natin yung dapat tinuloy. Hindi ba maganda yung build ni Tatay Digong? Total, gusto ninyo yung mga ganyan, yung hindi tinutuloy. Kayo po tatanungin ko, di ba maganda yung build? Wag na yung build kasi malaki yun eh. Yun na lang pong may pondo na, may magpopondo na, meron na pong plano, meron na po, ipapollow up na lang. Yung pong Mindanao Railways, hindi po ba maganda yun? Maganda po yun para sa mga taga Mindanao. Hindi lang po para sa taga Mindanao. Overall po para sa Pilipinas. Bakit hindi po pinatuloy ni Marcos kung maganda? Yun nga po yun eh. Dahil po ang presidente, kahit maganda proyekto, pwede niyang ipatigil. Yun yung problema. Hindi nyo nakita na maraming proyekto si Duterte
na na-enjoy natin ng 4-6 years niya, naligayahan tayo, hindi na pinagpapatuloy ni BBM, wala kayong nakikitang mali. Halimbawa, yung war on drugs, napakabuti ng epekto niyan para sa atin. Tumahimik sa mga lugar na may mga droga dati. Oh. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, panahon ni Marcos, pinatigil niya yung war on drugs. Ano pa pinatigil niya? Yung napakagandang friends to all enemies to none. Pinatigil din niya. Bumalik tayo sa pagiging tuta ng US. O bakit pag etong mga SSS contribution ang pinag-uusapan, isisisi nyo kay Duterte? Over po ang kapangyarihan ng Pangulo. Kung gusto niyang hindi ipatupad, pwede. Kung gusto niyang ipatupad, pwede rin. Ibig sabihin, yung magagandang proyekto ni Duterte, hindi niya pinatupad. Kahit pangako niya. Tapos yung ganito, SSS contribution, isisisi nyo kay Duterte. Pag mga pangit, isisisi nyo kay Duterte. Ganyan talaga ang patunay na walang kakayahan yung presidente nyo. Di ba? O sana, di may nagagalit kung hindi kayo bura ng bura. Yun eh. Pag mga war on drugs, mga programa na build, pwedeng hindi ituloy. Hindi kayo nagrereklamo. Pero yung mga masasaktan yung mga mamamayan, katulad ng contribution ng SSS, dadagdagan. Oh, sasabihin nyo, batas ni Duterte yan eh. Pinatigil nga ni Duterte, pwede. Hindi pwede kay Marcos. Samantalang hindi naman niya batas yan. Hindi nyo po maluloko yung mga tao sa ganyan. Punta po tayo rito kay Rafi Tolpo. Alam nyo, Rafi Tolpo, ikaw Rafi Tolpo. Ay, Rafi, Erwin pala, Erwin. Ang linaw po rito, basahin ko lang ng konti Konti lang, hindi lahat. Ito po, meron po ritong paliwanag. Papeles po to na nakita natin dito sa X na pinost nitong Hansam ang pangalan. Galing po to sa Embassy of United States, Manila, Philippines. May petsang October 11, 2022. Ito po ay address kay Eric Sylvester Tulfo. Tapos meron pong address. Yan, Dear Eric Sylvester Tulfo. The Department of State has revoked US passport number, etc. issued to you in the name of Eric Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid US passports issued to you pursuant, which provides that a US passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. The regulations cited in this letter may be found. Ayan, hindi na natin tutuloy lahat. Ibig sabihin, ang akusasyon po ng Embassy ng United States of America sa nagngangalang Eric Sylvester Tulfo ay tinanggalan ka ng US passport dahil ang sinabmit mong mga papeles ay is either peke o may illegal, peke, at maraming mga anong tawag doon? Mga pineke ang dokumento sa madaling salita. Fraudulent. Ano nyo na lang po yan. Yung meaning po niyan. So ano po ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan ay peking tao to. Si Erwin Tulfo. Ngayon, kung hindi po
aaksyon ng COMELEC o wala yata nagrereklamo sa kanya, no? Sagutin man lang ni Tulfo. Sabihin man lang niya. Kasi kumakalat eh. Hindi lang po mga Duterte ang nagpapakalat niyan. Nakita ko nga po, pati mga BBM vloggers, binabanatan din si Tulfo eh. O, di ba? Ibig sabihin, no? Kalat na kalat po to. Erwin Tulfo. At ang sagot ni Erwin Tulfo sa lahat ng iyan ay pananahimik.